Ligtas na ngunit maselan pa rin ang kondisyon ng ilan sa mga biktima ng pagsabog ng bus sa Makati, kaya maging ang mga investigador ay hindi muna pinayagang makausap ang mga biktima. Nakatutok si Mark Salazar live mula sa ospital ng Makati. Mark. Mel, tama, kaligtasan nga ng mga natitira pang survivor sa ospital ang mahalaga sa kanilang mga doktor. At ang mga doktor na nagsabing hindi pa sila handang masalang sa pagtatanong o interogasyon ng mga otoridad kaugnay ng investigasyon. Away nila, doon na lang sana nila ginawa yan. Kasi yung wala naman nung kinalaman dito, nadadamay lang sa mga pinagagawa nila. Sana mahiya naman sila sa sarili nila. Mensahe ito ni Roberto sa nagpasabog ng bus kahapon at katarungang makukuha sa tamang investigasyon ang hinihingi niya. Pamangkin si Roberto ng isa sa mga biktima na si Lino Antonio. 5 ang anak ni Lino sa Bicol na umaasa sa kanya at asawang naghihintay sa kanyang minsan ng pag-uwi. Kaya't malaking dagok sana kung may mas masama pang nangyari kay Lino. Kinabahan, baka kung ano nang nangyari sa kanya. May tumago sa amin kagabi, baka binigay kay Papa yung cellphone kasi na-aksidente nga raw si Tio. Yun nga, kasama pala siya dun sa pinasabog na bus. Naoperahan sa kidney si Lino matapos itong mabugbog ng pagsabog sa bus pero ligtas na siya. Mahina ang puso ni Aling Delia, ina ng isa pang survivor na si Jeffrey Victoriano. Hirap niyang sabihin kung gaano katinding nervyos ang dala sa kanya ng balitang nakasama sa bus explosion ng anak. Late loop ko na pong nalaman yun kasi hindi po tinaram ng mga anak ko. Sa inyo? Opo. May sakit po kasi ako. Okay, good morning. Ayon sa doktor, malayo na rin sa peligro si Jeffrey. Kalimitan sedated o nakagamot pampatulog ang mga survivor habang pinapahupa ang kirot ng kanilang sugat at operasyon. Nasa estado pa rin silang hindi pwedeng abalahin kahit ng mga otoridad na nagmamadali sa investigasyon. So we'll have to give them time to recover from their respective surgeries before they'll be allowed to even face any investigator. Any investigator must seek consent from 2 parties, one from the hospital, but most importantly, the consent will have to come from the patient. At kahit maghilom na ang sugat, iindahin pa rin daw ng mga survivor ang tromang dala ng insidente sa mas mahabang panahon. The psychological impact may come later. They may go into several stages and you see that later on. Right now, all they're trying to do is recover from their physical injuries. And we're helping them in that regard. Mel, mas nakakahinga-hinga na yung mga doktor dito sa ospital ng Makati, lalo't iisa na nga survivor ang kanilang inaalagaan dito at maayos na ang lagay. Hindi kagaya kahapon na sumabay yung dagsa ng mga biktima ng bus explosion sa hindi rin pangkaraniwang dagsa ng mga iba pang pasyente sa kanilang emergency room. Mel? Mark, sino bumabalikat na mga ginagastos o gastusin diyan sa ospital? Well, sa kaso ni Jefferson, yung ating case study na ipinakita, wala pang lumalapit sa kanila ng tulong at panawagan nga nila na sana meron. Kaya ngayon ay sila muna yung nag-shoulder ng kanilang gastusin. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At dahil sa pagpapasabog sa bus na yan sa EDSA kahapon, mas pinili raw ng ilan natin mga kababayan na mag-MRT na lang kaninang umaga. Kaya naman lalong humaba ang pila. Bukod kasi sa dami ng mga pasahero, mas hinigpitan din ang pag-iinspeksyon. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi biro ang pinagdaan ng pila ng mga pasahero ng MRT kaninang umaga. Ayon nga sa ilan, para raw silang sumusuot sa butas ng karayom. Naka-heightened alert kasi ang MRT, bunsod na nangyaring pagsabog ng bus kahapon sa EDSA Buendia. Hinarangan ng mga lamesa ang entrada para malimitahan ang espasyong daraanan ng mga tao. Ito raw ay para ma-inspeksyong maigi ang mga bagaheng dala-dala nila. Nakaantabay rin ang mga bomb-sniffing dogs para matiyak na walang makalulusot na kontrabando. Nakatagal na kayo nakapila? May 1 oras na mahigit. Kumpara nito mga nakarang araw, higit na mas marami rin ang sumakay ng MRT ngayong araw. Ilan sa mga nakausap namin, natatakot na raw magbus. Isa na rito si Ronald Duhit. Dati raw siyang sumasakay ng bus, pero matapos na nangyari kahapon, aminado siyang nangangamba na siya para sa kanyang seguridad. Iiwas tayo sa itutulad kahapon.
Hindi lang kahapon, di ba, may nangyari, nasunog din yung bus. Diba? Mas mabilis dito, tiyaga na lang sa pila. Bunsod na mas pinaigting na paghihigpit sa inspeksyon, pilahan tuloy ngayon dito sa MRT station. Pero sa kabila nito, tila di naman natin kinakitaan ng pagkainis ang mga mananakay. Dapat mas maganda yung security, mas tight. Okay lang sir, kasi kagaya ngayon yung nangyari na naman. Pero sana palaging ganyan eh. Minsan hindi sila ganyan na kahigpit eh. Pag walang nangyari, walang ganyan na kahigpit na pagsisita ng mga gamit. Humingi naman ng dispensa ang MRT sa mga pasahero, ngunit kailangan daw nilang gawin ito para matiyak ang seguridad ng bawat isa. Handa rin daw silang magdagdag ng tauhan kung kinakailangan. Sana din po maging vigilant din po sila. Maging vigilant po tayong lahat. Kung meron man tayong naoobserbahan na hindi suspicious items or suspicious persons, maaari po i-report niyo kaagad sa amin. Oscar Oy na nakatutok, 24 oras. Todo higpit na rin ang pagbabantay sa mga terminal ng bus, pati na sa Ninoy Aquino International Airport at sa mga pasyalan. Bahagi ito ng full alert status na pinairal ng pulisya kasunod ng pagpapasabog. Nakatutok si JP Soriano live mula sa Baclaran sa Pasay. JP. Med, sa kabila ng insidente ngayon ay tila hindi pa rin maiwasan talaga yung pagsakay ng bus ng ating mga kababayan. At ngayon ng rush hour dito sa ating kinalalagyan, Mel, sa panulukan ng Baclaran at ng EDSA ay tuloy-tuloy lang yung pagdating ng mga bus na may biyahe nga Baclaran papuntang Monumento. At sa ngayon ay nakikita natin may mga sakay na at medyo napupuno na rin yung mga bus na yan. At ayon sa mga konduktor, mas mapupuno pa yan habang binabaybay nila ang kahabaan ng EDSA. At dahil bus nga, Mel, ang isa sa mga pangunahing sinasakyan ng ating mga kababayan, mas dinoble na ang paghigpit sa mga bus terminals sa NAIA at sa mga matataong lugar gaya ng mall matapos sa malagim na insidente kahapon. May mga pulis na nagbabantay sa halos lahat ng bus terminal sa EDSA Cubao. Di bababa sa 10 bus terminals ang mayroon sa bahaging ito ng EDSA. Tumutulong din ang mga pulis sa pag-iinspeksyon sa gamit ng mga pasahero. Pag may mga malalaking mga bagahe, tinitingnan namin din yung pag-check nila. Sinusupervise namin. Sa Araneta Center Bus Terminal, ang pinakamalaking terminal ng mga bus papuntang probinsya, binubusisi rin ng mga gamit ng mga pasahero at inuusisa ng mga konduktor ang hand carry bags. Pati nga po, walang dala. Paano kung ayaw pabuksan? Ay, hindi ko isinasakay. Delikado kasi. Yun na rin ang isopi sa amin sa opisina. Iniikutan din ng K9 bomb units ang mga bagahe. Siyempre po, mayroon pong kaba pero kailangan namin umuwi sa probinsya. Magdasal na lang, tapos maging alerto sa mga katabi. Ang mga bus, taxi at ibang sasakyan naman na papasok ng NAIA, ini-inspeksyon muna at tinitingnan ng mga bagahe bago papasukin. Nasa heightened alert daw ang NAIA ngayon kaya doble raw ang airport police na pinapakalat sa terminals 1, 2 at 3. At least for the time being, ganito ang tsura natin. So I'm asking also the riding public that out of their inconvenience, the riding public will have also that kind of peace of mind. Hanggang sa mga mall gaya dito sa Mall of Asia sa Pasay, umiikot din ang mga tourist police sa labas at loob ng mall. May sariling K9 bomb units din ng MOA na umiikot. Bukod pa ito sa mano-manong pag-iinspeksyon sa bags. At Med, sa kabila ng maigpit na seguridad ng pinaiiral, sabi ng NCRPO, walang direktang banta sa seguridad dito sa Metro Manila. Gayun pa man, pinagpapayuhan nila ang publiko na laging maging mapagmatyag at laging maging alerto para po doon sa ating mga kababayan na makakapansin daw ng kakaibang kilos sa iyong pagbiyahe. Maaari ito po itong i-report o itawag sa hotline ng PNP sa 117. Maaari rin daw mag-text mail sa text hotline ng PNP sa numerong 0917-847-5757 para sa anumang insidente at kahina-hinalang bagay. At yan muna ang latest mula rito sa Pasay. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. At dahil pa rin sa pagpapasabog sa bus na yan, iminumungkahi ngayon na lagyan ng mga CCTV camera ang mga pampasayarong bus. Pinulong din kanina ng alkalde ng Makati ang isang grupo ng mga negosyante para tiyaking wala silang dapat ipangamba. Nakatutok si Steve Lailisa.
Bagamat wala pang grupo ng mga negosyanteng nagpahayag ng pangamba matapos ang pagpapasabog sa Newman Gold Liner bus kahapon, pinulong pa rin ni Mayor Junjun Binay ang Makati Business Development Council. Gusto raw maniguro ni Binay lalo't may kumakalat na text messages na di raw makatutulong sa pamumuhunan sa bansa. I received a text message a few minutes ago telling the public not to go out. So, wag naman ganun. Kailangan meron namang basihan yung sasabihin natin at hindi takot ang dapat mangibabaw sa atin. Ang European Chamber of Commerce and Industry di raw nagbago ang paningin sa kalakaran ng negosyo sa bansa. Pero umasa silang isolated case lamang ang nangyari kahapon. It's bad news, but I guess, as I said, it happens everywhere. We just have to ensure it doesn't happen again. Personal na raw sumulat si Mayor Binay kay Pangulong Aquino para madagdagan pa ang pulis na magbabantay sa Central Business District. Iminumungkahi niya rin sa MMDA at LTFRB ang paglalagay ng CCTV camera sa mga bus. Maring hindi na rin ganun kamahal at kung meron mang yung perang ilalabas, sa tingin ko higit naman yan dun sa seguridad na maidadagdag naman sa mga mananakay natin. Bukas naman ang MMDA sa panukala. Dagdag pasani daw para sa mga bus operator pero makatutulong naman sa seguridad ng mga pasahero. The bus companies can afford that. There's nothing wrong with that. Sa day of mourning sa Biyernes, i-half mass sa mga bandila sa Makati at mag-aalay ng dasal para sa mga nasawing biktima. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa pagkakasangkot ng pamilya Ampatuan sa Maguindanao Massacre, naungkat ang iba pa umanong pang-abuso ng naturang pamilya. Kabilang po dyan ang tinaguriang Chainsaw Massacre. Sa tulong ng isang saksi, binalikan ng National Bureau of Investigation ang sinasabing pinaglibingan daw ng mga biktimang pinatay umano sa pamagitan ng chainsaw o lagari ng troso. Yan ang special report ni Jiggy Manicay. 12 anyos pa lang si Haan noong December 24, 2002. Pero malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan ang mga kakilakilabot na pangyari sa araw na iyon. Yun daw kasi ang araw na namatay sa isang pagsabog si Datu Saudi Ampatuan, ang panganay at paboritong anak ng Noy Maguindanao Governor na si Andal Ampatuan Sr. Ang pamilya raw ni Haan ang isa sa mga napagbintangang pumaslang kay Datu Saudi Ampatuan sa dahilang nakatira sila malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Ang mismong kamag-anak ng mga Ampatuan at ngayon ay mayor na ng Datu Piang na si Samer Uydao ang dumukot sa kanila. Tapos nung mga alas 3 na po ng hapon, pupunta po yung sila Samer Uy, yung mayor po ng Datu Piang ngayon. Tapos kinuha yung dalawa kong kapatid, pati yung nanay ko tsaka tatay ko, pati ako. Yung sinasabi niya mga CDO tsaka pati si Samer Uy, bakit niyo ginawa yun? Yung paglagay ng bomba, bakit niyo pinatay si Saudi Ampatuan? Tapos sabay sipa, suntok sa kanila. Tapos yung sinasagot ng mga kapatid ko, hindi pa namin alam. Si Shahid napadaan lang daw ng masaksiyan ng pagpaslang sa dalawang kapatid ni Haan at isa pa nitong kapitbahay. Si Zaldi Ampatuan daw ang mismong namuno sa pamamaslang. Pagdating ni Zaldi, yung dating gabalo ng amo ngayon, pinaandar na yung sinsok. Walang usapan-usapan doon. Bigla lang sininsok, yung isa. Tapos pagkatapos ng pagsinsok, patay na yun. Sa kanila binaril yan, pinagtataga muna nila. Noong isang taon, sa gitna ng investigasyon ng grupong Human Rights Watch sa Maguindanao Massacre, natisod nila ang iba pang mga pang-abuso ng pamilyang Ampatuan. Kabilang narito, ang ngayon ay tinatawag na Chainsaw Massacre. Ayon sa grupong Human Rights Watch, isang US-based organization, umaabot sa mahigit 100 ang bilang ng mga biktima ng tinatawag na Chainsaw Massacre. Ayon na rin sa mga saksi, kabilang sa mga biktimang ito ay hindi lamang pinapatay sa pamamagitan ng chainsaw, kundi binabaril at tinataga pa at ibinabaon sa mga lupaing gaya nito. Bit-bit ang nakuwang testimonya mula kay Shahid. Nagpasama si Haan sa amin papuntang NBI upang muling buhayin ang kaso. Isang operasyon ang nilatag ng NBI para mahanap ang labi ng mga sinasabing biktima kasama mga tauhan ng AFP, Commission on Human Rights, health officials at NBI. Tumulak kami papunta sa bayan ng Datu Ofer.
Itong area na ito? Pero ng aming datnan ng lugar, tila may nauna ng naghukay dito. Ito kasi ang problema natin, sir. Yung butas bago ito. Sabi ng source ng GMA News, ito ang isa sa mga lugar na pinagbaunan umano ng mga biktima ng Chainsaw Massacre. Pero laking pagtataka niya kanina ng pagdating namin ay isang hukay na yung kanya nakita na hindi naman niya nakikita nung mga araw na binabalik-balikan niya ang lugar na ito. Matapos ang halos 3 oras sa paghukay, bigo ang NBI na makakita ng anumang labi. Isang probability yan dahil na inukay ulit, nilibing sa ibang lugar. Ang mga tao sa paligid, umiiwas sa aming mga tanong. Wala raw silang alam na Chainsaw Massacre. Maging ang operator ng backhoe, nakatakay pa mukha sa takot na makilala ng mga ampatuan. Ibig sabihin, kaya hindi lumalabas sila, sobrang tao. Ayun, takot sila. Dahil sa ugali ng mga batuan, pumapatay sila. Hindi nagpaunlak si Mayor Samer Uy na magpa-interview sa amin. At sa halip, ang kanyang sekretary ang ipinaharap sa amin. Parang kalukuhan naman na siya mismo ang gagawa kung talagang nangyayari yung ganun. At dito po sa amin, kahit barangay chairman dito may mga tao, may mga armas, imposibleng siya mismo ang gagawa. Sinubukan rin naming kunin ang panig ng mga ampatuan, pero maging ang kanilang abogado tumangging magsalita sa issue. Mayroon na rin preliminary report ang Commission on Human Rights kaugnay sa Chainsaw Massacre, pero tumanggi silang isa publiko ito habang patuloy pa ang kanilang investigasyon. Ngayong lumantad na si Shahid, handa raw siyang humarap sa Department of Justice para maging testigo sa kasong ito. Ang kanyang panawagan sa iba pang saksi. Kaya tayo dito sa Maguindanao, halos lahat, biktima na ng mga ampatuan. Kailangan magtulungan tayo para mabigyan ng justisya ang nangyari dito. Yung kasalanan nila, kailangan magbayad sila. Jigo Manica, Nakatutok, 24 oras. Galit na galit ang isang UP Law professor matapos umanong mabiktima ng hazing ang kanyang anak. Ang itinuturong nasa likod ng hazing na yan, coach pa man din daw ng UP. Nakatutok si Cesar Apolinario. Bilang manlalaro, nananalaytay na raw sa dugo ng 17 taong gulang na si Miguel Pangalangan ang paboritong sport na judo. 3 niyang kapatid nagkamit na ng parangal sa judo. Kaya naman gumuho ang kanyang pangarap nang sabihan siya ng kanyang coach sa UP Diliman na hindi muna siya isasama sa mga ensayo. Yes, importante talaga din po yung judo since it's a big part of our family tradition na din. And since freshman pa lang naman po dito, talagang I didn't expect UP to give this kind of treatments. Hinala ni Miguel ang desisyong ito ng kanyang coach na si Emmanuel Hinco ay dahil sa ginawang pag-iingay laban sa kanya ng kanyang amang si UP Law Professor Raul Pangalangan. Noong September 13, 2010, sinampahan ng reklamong hazing ni Pangalangan si Coach Hinco at ang dalawa pa niyang assistant na si Edgar Ordillas at Sherwin Bakay. Noon daw huli Wednesday, April 7, 2010, nag-apply si Miguel sa judo team. Pero para makapasok, kailangan umanong sumailalim sa initiation. Habang nakataklob ang ulo, hindi daw bababa sa 10 katao ang sumuntok sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ganito rin umano ang ginawa sa iba pang aplikante ng judo. Yung purpose ng sapak para maalala. So, make it, sabi na maalala niyo yung sakit. So, pinalakasan po sa amin all our strength daw kasi tapos, anywhere daw within the body, sa legs, arms, chest, basta wag daw sa face. Nagngit-ngit sa galit ang kanyang ama nang malaman ito. Harapang pambabastos umano ang ginawa sa kanyang anak, lalo't nagsisilbi siyang professor sa UP. Hindi rin daw dapat nagsasagawa ng hazing. Nais si Professor Pangalangan na matanggal sa College of Human Kinetics si Hinco at 2 pa niyang assistant. Noong 1 taon pa raw niya hiniling ito pero hindi pa rin tinanggal ang 3. Si Hinco pa rin ang tumatayong acting coach ng judo sa ngayon. Ang pakiramdam ko, mukhang niluluto yung kaso sa level ng kolehiyo. Kasi kung titingnan mo, ang tagal ko nang final yung reklamo. Noong nag-investigate daw sila, habang tinawag yung anak ko para mag-testify, nasa loob ng kwarto yung akusadong coach. Tumanggi magbigay ng pahayag si Hinco. Sa kanyang ipinadalang text message, sinabi niyang ipinagbabawal sa Code of Ethics ng eskwelahan ang maglabas ng anumang impormasyon.
Ang Human Kinetics may rekomendasyon ng inilabas kaugnay sa kaso pero hindi raw nila pwedeng sabihin sa ngayon. Ipinasa na raw nila ito sa UP Chancellor. It's now with them and they will be the ones to make the proper decision on the matter. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Ilang beses na ginamit sa mga pambobomba sa Mindanao ang 81mm mortar. Yung po yung uri ng bomba ginamit para pasabugin yung bus sa EDSA kahapon. Pasintabi mga kapuso. Maselan po ang ilang litrato at video ng balitang ito na tinutukan ni June Veneracion. Kuha ito sa loob ng Newman Goldliner bus, 10 minuto lang makarang sumabog ang bombang itinanim dito kahapon. Nagkalat pa sa loob ang mga sugatan pati ang mga patay, na ang ilan ay nagkahiwa-hiwalay ang mga parte ng katawan. Pinakanapuruhan ang biktimang ito, na nakaupo mismo sa silya kung saan pinaniniwalaang iniwan sa ilalim ng bomba. Nabuo na ng Explosives Ordnance Division ng Makati Police ang improvised explosive device sa pamamagitan ng mga na-recover ng fragments sa pinasabog na bus. May 20-meter kill radius ang ginamit na 81mm mortar sa pagpapasabog. Ibig sabihin, kaya nitong patayin ang lahat ng taong nasa loob ng 20 metro. Cellphone ang ginamit na triggering device. Interior ng gulong ang ipinambalot sa IED. Ayaw ko rin mag-speculate, ayaw ko magbigay ng membro o organization dito. Basta yun, kukunin namin lahat ng angulo kung anong grupo to. Dahil cellphone triggered ang improvised explosive device na ginamit sa pagpapasabog sa isang pampasaherong bus kahapon, naniniwala ang mga investigador na may technical know-how ang mga nasa likod dito. Hindi raw kasi ito kayang gawin ng kahit sino-sino lang. Ang 81mm ay isang uri ng bala para sa mortar. Pero sa mga bombahan sa Mindanao, ito ang karaniwang ginagamit sa mga cellphone triggered na IED. Katunayan, noong Oktubre lang, ganyan ang ginamit sa pagpapasabog sa isang bus sa Matalam, North Cotabato, kung saan 10 pasahero ang walang kalaban-laban ang namatay at hindi bababa sa 30 ang sugatan. Sunod na buwan, ganyan din ang mapasabog na ginamit sa bus terminal sa bayan ng Carmen. Isang nagpakilalang miyembro ng Alcobar Group ang umako sa karahasan. Sabi ng mga source ng GMA News, mga mortar dud ng militar ang ginagawang IED. Ibig sabihin, yan yung mga bala ng mortar na hindi sumasabog o kaya'y ma-reject ng mga sundalo. Taong 2007 nang masaksihan namin ng mga palyadong mortar ng AFP sa gitna ng labanan sa Basilan. Ang mga mortar na lumalabas sa tubo pero hindi sumasabog pagbagsak sa lupa. Ang mga hinuhukay at nire-recycle daw ng mga kalaban para gawing sangkap ng IED. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Congressman Ronald Singson umaming gumagamit siya ng droga nung siya ay mahulihan ng cocaine sa Hong Kong, pero hindi raw siya drug trafficker. At ang tagisan hindi sa palakasan ng katawan kundi sa talas ng isipan at iba pang mga balita. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras. Panggugulo o destabilisasyon laban sa Administrasyong Aquino ang isa sa mga tinitignang anggulo sa pagpapasabog ng bus na yon kahapon sa Makati. At samantala, tukoy na rin daw ng sandataan lakas ang isang grupo na posibleng nasa likod ng pagpapasabog. Nakatutok si Sherian Torres. Kung kahapon terorismo ang posibleng anggulong nakikita ni Pangulong Noynoy Aquino sa pagsabog ng bus sa EDSA Makati, ngayon maging ang anggulong destabilisasyon kasama na rin sa tinitignan. There are certain sectors that are saying it might be an extortionist group. It's a destabilization plot. Again, the closest of the intel report says a potential terrorist, a terrorist desire to undertake such activities. No? Destabilisasyon ang isa sa tinitignang anggulo ng AFP na katulong ng PNP sa intelligence gathering. Ayon sa AFP, tukoy na nila kung anong grupo ang posible o manong nasa likod ng pagpapasabog. Pero tumangging pangalanan ito ni AFP spokesman Jose Mabanta. Traditional enemies of the state includes also criminal organizations. 81mm mortar ang ginamit na pampasabog sa Newman Goldliner bus, armas na meron sa armory ng AFP. Si Colonel Noel Miano ng AFP Munitions Control Center may teorya kung bakit 81mm mortar ang madalas gamit ng mga kalaban ng pamahalaan sa panggugulo. Mostly yung mga dating mga hindi sumasabog na pinapaputok natin sa kabila, yun ang nire-recover nila, ini-improvise at yun, ginagawang bomba. Sabi rin ng AFP, maaaring sa iba nang gagaling ang 81mm. Our borders are porous, no? And this would be available in the black market.
if ever you have the funds to procure it. Sa kabila na nangyaring pagsabog, naka-white alert o normal na estado pa rin ang AFP. Pero naka-standby naman daw sila sakaling kailanganin ng tulong ng PNP. Di naman nagustuhan ni dating AFP Chief of Staff, ngayon Muntinlupa Representative Rodolfo Biazon, ang mga inilalabas na impormasyon ng PNP. Before we can make a conclusion, there should first be a completed investigation of the issue. Ngayong balot na naman ang takot ang publiko dahil sa isyong pangseguridad, mahigpit ang naging paalala ng AFP. Manatili lamang kalmado at ituloy ang normal na takbo ng inyong buhay. At kung dumating ang pagkakataon na nasa isang pampublikong lugar ka at biglang may nakitang isang bomba at wala ka ng pagkakataon na tumakbo pa, dahil pataas naman daw ang pagsabog ng bomba, isa lang ang maaari mong gawin, ang dumapa. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bukod sa kanyang showbiz commitments, very busy daw si Ogie Alcacid sa pagiging presidente ng Organisasyon ng mga Pilipinong Mga Awit o OPM. At ngayong nasa baby-making stage din sila ni Regine Velasquez, open ba sila sa artificial insemination? Makichika kay Aubrey Carampel. Pero po members. Sa gitna ng napipintong concert ng mga foreign artists next month, may proposal si Kuli Desma sa Organisasyon ng mga Pilipinong Mga Awit o OPM. Kung maaari, gawing mala Metro Manila Film Fest ang Pebrero para sa local artist kung saan walang papayagang concert ng foreigners. Proposal yan ni Miss Ku. No, marami kasing opinion tungkol sa usapingan. Uulitin ko po na ang stand ng OPM, hindi po kami against sa mga foreign singers. In fact, wini-welcome po natin ang lahat ng mga foreign singers na pumunta sa bansa natin. Kinumpirma naman ni Ogie na natanggap na niya ang confirmation of appointment ng Malacanang bilang bahagi ng EDSA People Power Commission. Ano lang naman ako, convener lang ako. It's concentrated sa music and entertainment. Yun naman ang alam natin, hindi ba? So, aalamin ko pa yung specifics ng trabaho. Tuhog siya sa pagiging OPM president ko. Aminado si Ogie na mas magiging busy siya lalo't nadagdagan pa ang kanyang trabaho. Gayunpaman, sinusubukan pa rin daw nila ng asawang si Regine na magka-baby. Hindi naman din kami bata at ang mahalaga naman dyan yung health din niya, hindi ba? Nakausap ng GMA News si Ogie sa taping ng Bubble Gang na kamakailan lang ay napabalitang mawawala na sa ere. Pero tinanggi ito ng pamunuan ng GMA, maging ni Ogie na isa sa mga pioneer ng gag show. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Up next sa Chika Minute, nominado para sa 83rd Academy Awards. Inanunsyo na. Abangan nyo yan. Time out! Kung may mga atletang nagtatagisan sa palakasang pangpisikal, aba, meron na rin ngayong nagpapakitang gila sa patalasan naman ng isip. At dito sa Pilipinas, meron na tayo ng mga ganyan. Memory athletes ang tawag sa kanila. Makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Anong araw yun? August 11, 1996. Linggo yan. Ay, ang lupit! Hindi kaya, Sunday kayo. May 1, 1997. Huwebes or Thursday. Ang galing! Ang pagsasaulo ng araw na katumbas ng isang petsa ay isa lamang sa mga kakayanan ng dating Kristo sa sabungan na si Robert Racasa. Pinanganak ko July 23, 1967. Anong araw yon? Sunday yun. Tama. Mula 1582 hanggang year 9999 and beyond, minemorize namin. May pattern naman kasi. You just have to memorize the codes and then yung computation. To be exact, that's 3,074,324 dates. Pero hindi lang sa milyon-milyong petsa kakasa si Robert. Kung pabilisan lang din sa pagkwenta, walang panama sa kanya kahit na calculator. Magbibigay ng digit number, tapos i-ready nyo yung calculator nyo sa cellphone, hindi kayo kumpitin nyo. Okay, kukumpitin ko, sobrang bilis. Ito ang total niyan. Ayan, 223,155. Asa na kaya? Kumpitin nyo. 7, 1. Iba naman ang husay ang ipinamalas ng registered nurse na si Johan Abrina na noong nakarang taon ay naka-silver medal sa UK International Memory Championships. Nasa ulo niya ang binalasang baraha sa loob lamang ng mahigit 1 minuto. Itignan niyo ang baraha. Kokopyahin niyo rito. Oh, nagkamali na? Hindi pa po. Nagkamali na? Hindi pa po.
Tinanggap ni Johan ang hamon ng memory games upang paglabanan ng sakit na tumama sa kanyang yumaong lolo. Yung grandfather ko kasi passed away with Alzheimer's. Kailangan, proactive. So kailangan meron tayong gagawin para at least kung nasa duguman na natin yung sakit na yun, at least ma-prevent natin or ma-delay natin yung pagdating. At kung ang ibang mga atletang Pinoy ay patuloy na nagpapakita ng galing sa iba't ibang larangan, may nais ding patunayan sina Robert at Johan. Gusto na makita ng utak ng Pinoy ay napakahusay. Kailangan lang i-train at i-develop, i-push to the limit. Pagka naipakita namin to, magiging magandang halimbawa to para makita rin ng iba na kaya ng Pinoy. Chino Trinidad Nakudutok, 24 oras. Susunod, exclusive, sanlaan sa Tondo, nilooban, mga suspect na magkalibin, arestado. Sa investigador ng bayan, babuyan sa isang residential area sa Pasig, inirereklamo, ubaho. ASCALS, dinumog sa Senado, kakulangan ng pondo, idinulog. Tutukan lahat ng yan, dito sa 24 oras. Ang time out na ito ay hatid sa inyo ng Summit Natural Drinking Water, the official bottled water for Philippine Olympic athletes. Si Congressman Ronald Singson na mismo ang nagsabi, gumagamit siya ng droga nung mahulihan siya ng cocaine sa Hong Kong. Pero iginiit niyang hindi raw siya drug trafficker kahit pa guilty plea ang balak niyang ihain sa kaso. Mula sa Hong Kong, yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Inamin ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa panayam sa media na drug user siya nang mahulihan ng 6 na gramo ng cocaine sa Hong Kong airport noong July 11, 2010. I used to. Of course, I used to. If not, I wouldn't be in this position. Sa Lunes, guilty plea ang balak ihain ng kongresista sa kasong drug trafficking. Sa batas ng Hong Kong, trafficking agad ang kaso basta't sa airport ka nahulihan ng illegal na droga gaano man ito karami. Pero ilalaban daw ni Singson na ang nakuha sa kanyang droga ay pang personal na gamit at hindi pang benta. Anyone who comes into Hong Kong, even if they were going on to somewhere else, such as Macau, is importing the drug into Hong Kong. It's on that very narrow issue that Ronald will be pleading guilty on the basis that he did bring the drugs into Hong Kong, but they were for his own use only. Kaninang umaga sana maghahain ng guilty plea si Congressman Singson dito sa Wan Chai District Court. Hindi lang natuloy dahil nag-inhibit si Hong Kong Judge Stanley Chan matapos makatanggap ng sulat na paninira raw sa kongresista. Ipinagpaliban sa Lunes, January 31 ang paghain ng plea ni Singson. Posibleng sa Lunes na rin ang sentensya kung ito ay guilty plea. Sa pag-amin ni Singson sa kasong drug trafficking, umaasa siyang gagaan ng sentensya laban sa kanya. I know for a fact that I am not a trafficker, but of course that would be up to the courts to decide. Sa ngayon, wala kayong magawa kundi magdasal lang muna lahat. Pasama ng pasama, matagal. Dumating ang ina, lahat ng mga kapatid, pati na ang girlfriend ni Ronald na si Lovie Poe. Kinakabahan daw si Ronald sa kalalabasan ng kaso sa Lunes. Kahit guilty plea ang ihahain sa korte, nakikiusap siya sa mga kapwa kongresista. Patapusin muna ang kaso bago pagulungin ang proseso ng mungkahing pagpapatanggal sa kanya sa Kongreso. Mula rito sa Hong Kong, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Binigyan na raw ng singsing ng R&B prince na si JR ang girlfriend na si Krista Kleiner. Engagement ring na ba ito? Alamin sa chika ni Nelson Canlas. Happy Valentine's, Daddy. I love you. Nagigigil na ako. Promise! Kilig na kilig si Krista Kleiner nang ipakita niya sa GMA News ang singsing na bigay sa kanya ng boyfriend na si JR. Pero bago raw magduda na engagement ring na ito, nilinaw ng beauty queen na promise ring daw ang tawag nila rito. He's like, I know that you're not ready to get engaged and it's still fresh, but I just want to make a promise to you that even though you're far and you're away, that I will be your man and I'll be faithful to you and I will love you the best I can, near or far. And yun lang, I promise of his feelings for me. So, It's gonna make you cry. ako din. Naiyak pa si Krista nang ikwento niya ang pinagdaanan nila ng boyfriend nang sumama siya sa concert tour ni Julio Iglesias nung isang taon. Ilang buwan din silang nagkalayo ni JR at nagkaproblema sila.
Si Julio kasi, he's the type na when we're at dinner or when we're with him, bawal ang telepono. Si JR naman kasi daw baliktad yung mga oras. He'll be texting during dinner and I can't answer kasi pinapagalitan ako ni Julio. Stop texting your boyfriend. When you're with me, I'm your boyfriend. So parang si JR, parang I tell him, I'm so sorry, I couldn't because Julio's getting mad. Sabi niya, how about me? You don't have time for me. Ganyan. Pero ngayon daw, hindi na halos sila magkahiwalay. Distance and makes the heart grow fonder, and in our case, it really did. As long as you're patient, and we also took the effort, talagang Skype kami 24 hours sa banyo, kumakain, lahat sa shopping mall. Sa Valentine concert ni Krista kung saan kasama niya si Christian Bautista, manonood sa kanya ang boyfriend na si JR. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, alamin ang mga nominado sa 83rd Academy Awards. Tutukan yan mamaya. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan dyan. Isang babuyan sa gitna mismo ng isang tinatawag na residential area sa Pasig ang inireklamo. Ang masansang na amoy na galing daw sa babuyan, nakakaapekto na umano sa kalusugan ng mga residente. 3 taon na ang binilang ng mga taga-Sergeant de Leon Street sa Santolan, Pasig. Ang PC ng kanilang pasensya, wala nang ihahaba pa pagdating sa iniindang perwisyo mula sa babuyang pagmamayari ng isang Raymond Santos sa kanilang lugar. Palibasa, ang babuyan ipinwesto sa gitna ng mga kabahayan. Ano yung masasabi niyo sa babuyan dyan? Mabaho po. Masama po talaga ang amoy niya, lalo na pag hapon, tanghali. Yung sanitation ng baboyan nila hindi po ganun kalinis. May mga tae po ng baboy na minsan hindi nalilinis, hindi naalis. Ang bahay ni Mang Edmundo katabing-katabi lang ng babuyan at inireklamo rin niya ang paraan ng pagluluto ng kanin baboy dito. Maamoy po yung baho ng kanin baboy nila. Sinabi ko po na baka po pwede pakiayos nila eh. Hindi naman po nilang pinapansin. Sa cellphone video na itong kuha ni Mang Edmundo, kitang-kita ang usok na nagmumula sa babuyan habang nagsusunog ito ng kanin baboy. Ang mabahong amoy na dinadagdagan pa ng paglaghap sa usok, kalusugan daw ng mga residente ang dinadali. Yung sa sikmura at saka po yung paninikip ng hininga sa dibdib. Sumasakit po yung mga tiyan namin, nahihilo na po, minsan nagsusuka na po yung mga bata. Pinuntahan mismo ng investigador ng bayan ang inireklamong babuyan, pero isang tauhan lang ang aming nakaharap. Hinanap namin ang may-aring si Santos pero walang maibigay na impormasyon ng tauhan. Madalang na raw kasing pumunta si Santos doon. May permit po ba yan? Ewan ko. Sa pahintulot ni Victorino, pinapasok kami sa loob ng babuyan at doon lumantad sa amin ang dahilan ng reklamo ng mga residente. Sinigundahan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang reklamo ng mga residente matapos magsagawa ng sariling inspeksyon. Wala silang anti-pollution device na yung septic tank para yung mga waste generated hindi diretsong tapon sa ilog or sa creeks. Tapos malapit sila sa kabayan. Then wala silang permit whatever from any government offices. Maliwanag ang aksyong katapat ng ganitong problema. Patawag natin ng public hearing or another notice violations, then cease and desist order. Definitely, dapat tatanggalin na yung mga baboy doon. Sinusubukan pa rin po namin kunin ang panig ng may-ari ng babuyan na si Raymond Santos, pero hindi raw siya nagagawin na roon tulad ng sinabi namin kanina. Ang problema nga to, patuloy po namin tututukan at sinasabi po namin ngayong gabi sa mga kinaukulan, hindi namin kayo tatantanan. Abangan! Mga babaeng gusto maging bus driver, sumalang na sa training. Exclusive! Living partners, arestado matapos pagnakawan ang isang sanlan sa Tondo. At ang hindi matatawarang bayanihan ng mga nakagatid ng tulong sa mga biktima ng masungit na panahon sa Samar. Walang patid na pagtutok dito sa 24 Oras. Sa kabila ng pagpapasabog sa bus kahapon, buo ang loob ng mga babae na gustong magmaneho sa mga bus. At kanina, nag-training na mga aplikanteng lady bus drivers. Yan ang tinutukan ni Steve Dailisan.
Sumalang na sa unang araw ng training ang may 20 aplikanteng lady bus driver ng MMDA. Wala raw takot sa kanilang dibdib sa kabila ng pagpapasabog sa Newman Goldliner bus kahapon. Hindi kayo natakot kahapon? Siyempre involved yung bus. Ay, hindi po. Hindi kami natatakot. Paano? So pag kayo yung nasa sitwasyon, paano gagawin ninyo? Ang sitwasyon namin, syempre, kalma lang kami, tsaka tutulong kami sa, sa mga pasaherong. Katulad nung kahapon, biglaan kasi yun, di ba? So kasi dapat talaga mga drivers and conductors, aware din sila sa mga, yung alam mo na yung mga tipong mukha na hindi ka na-size yung mga itsura, yun. Pag may mga bagahe, may mga backpack, medyo aware din tayo. Kabilang sa mga aplikante si Lovie Antonio, isang registered nurse. Wala raw bakante sa ospital kaya sa kalsada na lang niya gustong ituloy ang karera. Kung siya raw nasa sitwasyon kahapon, tiyak magagamit niya rin ang propesyon. May mga bagay na hindi natin may iwasan, pero focus. I'm also trained na mag-assist sa mga ganyang, so 2-in-1 bonus, di ba? Parang kape, driver na RN pa. Sasalang sa 2 araw na test drive sa mga light vehicle ang mga aplikante bago pahawakin ng mga heavy equipment at bus. Ang makakapasa sa standards ng MMDA, irerekomenda na sa libreng training ng TESDA para sumailalim din sa 15-day training. At kapag hasang-hasa na, saka palang irerekomenda sa mga bus company. Wala naman pong pagkakaiba kahit sino po ang driver kung merong mga bad elements na hindi gumagawa ng mabuti. So, a terror act is not gender-related. Steve Delisa, nakatutok, 24 oras. Pumunta sa Camp Oliva sa Pampanga ang isang biktima umano ng carjacking. Ikinwento niya kung paano tinangay ng mga armadong lalaki ang kanyang sasakyan. Nakatutok doon live at exclusive si John Consulta. John. Dahil dinala niya nga rito sa tanggapan ng Highway Patrol Group sa Region 3 ang 5 carnap vehicles na nabawi sa hideout ng Nabingas Carnapping Group sa San Fernando, Pampanga. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Babalikan po natin yung ulat na yon na naputol kanina ni John Consulta. Samantala, sa panahon ng kagipitan, makikita ang pagiging mapamaraan nating mga Pinoy. Gagawa at gagawa tayo ng paraan upang may makain o masilungan. Ngunit mas kahanga-hanga kung ang pagsisikap na ito ay para sa kabutihan ng nakararami. Yan ang aming karanasan sa aming pagtungo sa Western Samar. Maihahalin tulad sa isang kalooban na tila ayaw magpapasok kanino man, ang Western Samar. Dahil sa walang tigil na ulan, hinarang ng mga sirang tulay at landslide ang ating mga daraanan. Ngunit ang ating pagmamagandang loob, hindi natinag ng mga malaki. Kabalikat ang mga taong hangad ding makapag-abot ng tulong, ating sinalubong ang baha, nilipad pati langit at ipinakita natin na ang hindi kayang tawirin kahit ng isang malaking truck, kaya pala ng matitibay nating mga paa at pisi. Pinatunayan natin na walang makapipigil sa tunay na hangaring makatulong at walang mahirap basta't sama-sama. Gayunpaman, sana sa munti nating paraan ay nabuksan natin ang mga puso at isip ng ating mga kababayan sa Western Samar na sa oras ng pangangailangan ay hindi sila nag-iisa dahil nandito tayo. Sana po may bahaman o wala, maging bukas tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. Lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng tumulong para agad naming maihatid ang tulong sa Western Samar. Sa mga nais magbahagi ng kanilang tulong sa ating mga kababayan, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Eksklusibo, pagnanakaw sa isang sanlaan sa Tondo, kagagawan di umano na magkalibin. Ang ating football team, ang mga Ascals, pinagkaguluhan ng mga senador. Tinutukan niya at mapapanood ninyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.
Hinold up ang isang sanlaan sa Tondo, Manila. Arestado ang mga sospek na magka-live-in partner. Si Rauna Crisostomo, naka-alerto 24 eksklusibo. Daddad ng kalmot at pasa ang mukha ni Juanito Clo matapos makipagbuno sa mga nang-hold up sa kanya. Magbubukas daw siya ng pag-aaring pawn shop nitong umaga sa Ilaya Street, Tondo nang bigla siyang tutukan ng kutsilyo ng suspect na lalaki kasama ang isa pang babae. Kaya wala raw siyang magawa kundi sundin ng dalawa. Pero habang nililimas ang pera ng kanyang bag, nakatsyempo daw si Ko at sinubukang manlaban. Inisip ko baka tuluyan ako kaya nahawakan ko yung kutsilyo, hindi ko na binitawan kahit na sinusuntok ako. Buti na lang, agad may rumispondeng barangay Tanod. Huli ang mag-live-in pa lang sina Francisco Ecija at Cherry Agustin. Pero may isa pang suspect na nakatakas habang nakikipagbuno ang biktima sa dalawa. Sa 50,000 pisong nakuhang pera, mahigit 4,000 na lang ang na-recover. Dala na pangangailangan yun, ma'am. Sakit po nanay ko eh. Ha? Hindi ko naman po alam na gagawin niya. Di na raw bago ang ganitong modus lalo na sa Tondo. Ilan na rin daw ang nabiktima ng dalawang suspect na nagpapanggap na mag-asawa. Ako may isa to sa mga tumitira ng mga taxi dyan na kasama yung mag-asawa. Nabalitaan natin yon, mag-asawa ang tumitira sa taxi. O ito, ganito rin to ang modus nito. Payo ng pulisya, iba yung ingat at huwag basta-basta magtiwala sa taong di kilala. Rauna Crisostomo, nakatuto, 24 oras. Balikan po natin ang balita tungkol sa pagpunta sa Campo Libas sa lalawigan ng Pampanga ng isang biktima umano ng carjacking. Ikinuwento nung babae kung paano tinangay ng mga armadong lalaki ang kanyang sasakyan. Narito po si John Consulta live mula sa Pampanga. John? Mike, dinala na nga rito sa tanggapan ng Highway Patrol Groups Region 3 sa loob mismo ng Camp Olivas ang 5 carnap vehicles na sinasabing nabawi nga sa umano'y grupong Dominguez Carnapping Group sa San Fernando, Pampanga. Eksklusibong nakausap naman ng GMA News ang isang inagawan daw ng sasakyan na narecover ng mga otoridad sa isang operasyon sa Mabalacat, Pampanga. Maghapong hinakot ng mga otoridad dito sa Camp Olivas ang mga na-recover na chinap-chop na bahagi ng mga ninakaw na sasakyan na nakuha sa safe house ng sindikato sa San Fernando, Pampanga. Dinala rin dito ang 5 bagong recover na sasakyan, isang Ford Expedition, 2 Mercedes-Benz at 2 van. Ang isa kinahuyan na ng headlights at taillights. Sa pagsusuri ng Highway Patrol Group sa 14 na engine blocks na dinala sa kanila, isa ang lumabas na defaced o tinamper na ang engine number, habang nakaalarma naman ang makinang ito mula sa isang kinarnap na kotse. Kanina, dumating dito sa Camp Olivas ang isang lalaki na nagpakilalang may-ari ng Honda City na na-recover sa Mabalacat kasama ang babaeng inagawan daw ng sasakyan. Kwento ni Dayan sa GMA News, madaling araw ng January 3 nang bigla raw lapitan ng mga armadong lalaki. Tinangka raw siyang isakay ng mga suspect sa kanilang mga sasakyan, pero nakatakas sila matapos magpumiglas. Sakay sila, sakay dapat? Dun sa, yung tita ko dun sa sasakyan ng mga nagkakarnap. Tapos ako dun sa kinuha, Honda City. Tapos before sila umalis, nagpaputok sila isang beses. Yung humawak sa akin, nagtitigan kami, na-shock kasi ako nun. Sinimulan na, Mike, ng mga member ng Region 3 SOCO ang pagkuha ng fingerprints at iba pang forensic evidence sa mga na-recover na sasakyan. Tuloy-tuloy din ang pagsusuri sa ilang mga na-recover na pyesa ng sasakyan na maaaring makuhanan daw ng karagdagang detalye at ebidensya kaugnay sa operasyon ng sindikato. Mike? John, tukoy ba kung sinong grupo yung nang biktima doon sa babaeng yon? May pakiulit lang ang ating tanong. Okay, tukoy ba sa puntong ito kung sino yung nang biktima, yung ng karnap at ng tutok doon sa babaeng yon na nakita mo dyan sa Campo Libas, John? Mike, sa ating pakikipag-ugnayan nga dito sa biktima ay babalik sila para nga makausap pa ng mga otoridad. Ang mahalaga raw ay positibo nga kinilala itong Honda City na siyang inagaw nga sa kanila at handa naman doon sila magbigay ng mga pahayag para makatulong sa sinasagawang investigasyon. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Up next,
18th birthday party ni Kylie Padilla ipinagdiwang kasama ang mga inabandonang bata. Sinorpresa pa ni Machete at ang mga nominee sa Oscars. Susunod na yan dito sa 24 Oras.